We eagerly anticipate its completion and operational launch in the first quarter of 2027. Sisimulan na ang konstruksyon ng bagong intermodal terminal sa Taguig City o ang Taguig City Integrated Terminal Exchange o TCITX. Kanina pinasinayaan na ng Department of Transportation o DOTR ang groundbreaking ceremony nito para simulan ang konstruksyon. Nasa higit 5 ektarya ng terminal ang itatayo sa Arca South na pagmamay-ari ng Ayala Land Corporation. Ang Ayala Land Corporation ang nakakuha ng kontrata sa proyekto sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP. Ayon sa DOTR, oras na matapos ang TCITX, inaasahang nasa 160,000 na mga pasahero ang maseserbisyuhan nito kada araw. Pangunahin na dyan yung mga commuter na nanggagaling sa Taguig, sa southern part ng Metro Manila at kasama na rin yung mga umuuwi ng Batangas at Laguna. This Taguig Integrated Terminal Exchange or TCITX to rise from this site will redefine how commuters navigate our transport network. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, isa sa konsiderasyon nila sa itatayong terminal ay dapat magkaroon ng mas malawak na mga lugar para sa mga pasahero. Siguro dapat mas maraming spaces for passengers, no? Doon sa PTEX, malaki naman yung space, may mga commercial establishments, no? Pero I'm sure yung developers will learn from the experience of PTEX. Samantala, para sa mga pasahero sa Taguig na sumasakay ng jeep, inaasahan nilang mas magiging komportable ang kanilang mga biyahe kapag natapos ang intermodal terminal. Sa ngayon nila, para lang makasakay ng jeep, kailangan pa nilang makipag-unahan at makipagtulakan sa ibang mga pasahero, lalo na kapag rush hour. Agawan po kasi naghahanap sila ng mga pasahero para mapuno agad yung jeep. Ganun. Pero pag may terminal na malaki, mas maganda po yun kasi mas madami yung makaka-access ng mga pasahero. Lahat ng sasakyan nandoon na, so hindi na mahirapan yung mga commuters. Kasi mas maraming choices na saan sila sasakay. Noong 2012 pa naaprubahan ang proyekto para itayo ang TCITX. Noong 2016 nagkaroon ng concession agreement para sa proyekto at ngayong 2025 naman nasimulan ang konstruksyon nito. Kung susumahin, nasa higit 1 dekada ang itinagal ng proyekto bago pa ito tuluyang magamit ng mga commuter sa taong 2027. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.